Totoo bang merong mga niluto, pinatay at ginawang pagkain sa Epstein case? May mga nagsasabi din na pati mga sanggol ay naging biktima sa hindi maipaliwanag na krimen na to. Tara, pag-usapan natin ngayon ang Epstein File. Si Jeffrey Epstein ay isang bilyonaryong financer sa Amerika. Wala siyang malinaw na negosyo. Hindi siya politician, hindi actor, hindi rin siya sikat. Pero may pribadong eroplano, mansyon, private island at may koneksyon sa pinakamalalaking tao sa buong mundo. Sa una mukha lang siyang mayamang negosyante. Pero sa likod nito, isa pala siyang sex trafficker. Ayon sa investigasyon, si Epstein ay nagre-recruit ng mga minor de edad na babae para i-offer sa mga makapangyarihan tao. Para gawing, alam nyo na, hindi ito chismis merong mga testimony, documents at court records. So meron talagang ebidensya na sex trafficker talaga itong si Epstein. Ano ang Epstein Files na kumakalat ngayon sa social media? Ang Epstein Files ay koleksyon ng mga dokumento mula sa korte na may kinalaman kay Jeffrey Epstein. Ang laman nito ay mga pangalan, flight logs, emails at testimonya ng mga biktima ng grupo nila Epstein. Dito unang lumabas ang mga pangalan ng politicians, celebrities, businessman at royal family member na konektado kay Epstein. Konektado lang hindi porket lumabas sa Epstein Files ay guilty na agad. Pero ang tanong, bakit sila nandun? Sa mga dokumentong inilabas ng korte, may mga pangalan ng sikat na paulit-ulit lumabas sa Epstein File. Mga taong kilala sa buong mundo, mga taong may kapangyarihan, impluwensya at koneksyon. Pero tatlo lang yung babanggitin natin ngayon at unahin na natin si Bill Clinton. Siya ay dating Pangulo ng Estados Unidos. Lumabas ang pangalan niya sa flight logs ng pribadong eroplano ni Jeffrey Epstein. So ibig sabihin, may mga pagkakataong sumakay si Bill Clinton sa private jet ni Epstein noong 2002 to 2003. Pero walang kumpirmasyon mula sa korte na pumunta siya sa isla ni Epstein. At salungat ito sa sinasabi ng mga testigo dahil merong ilang nagsabi na nakikita daw nila si Bill Clinton sa isla ni Epstein. Walang kasong isinampa sa kanya, pero ang tanong ng karamihan ay anong koneksyon niya kay Epstein. Next naman si Donald Trump. Isa rin siyang dating Pangulo ng Estados Unidos. Lumabas ang pangalan niya sa contact records at social circle ni Epstein. May mga lumang litrato silang magkasama noong dekada 90 pero walang flight record na pumunta siya sa isla ni Epstein. Pangatlo at ang pinaka-controversial ay si Prince Andrew. Isa siyang miyembro ng British Royal Family at anak ng dating Queen of England. Siya ang pinaka-direktang kinasuhan sa Epstein case ng isang biktima. Si Andrew at Epstein ay madalas magkasama sa mga pribadong event noong late 1990s to 2000. Kinasuhan siya ni Virginia Giuffre dahil pinilit daw siyang makipagtalik kay Prince Andrew nung 17 pa lang siya. Pinilit siyang makipagtalik sa iba't ibang lugar kasama na ang Epstein Island. Dininay ni Prince Andrew ang lahat ng alegasyon ni Virginia. Pero dahil sa kasong civil sa US noong 2022, nagkaroon siya ng settlement at pinagbayad siya ng mahigit $12 million kay Virginia. Pero walang admission of guilt. So hindi talaga siya hinatulan ng guilty sa kasong sinampa sa kanya. Dahil dito, nagretiro siya sa mga royal duties at wala na siyang opisyal na tungkulin sa royal family. Bukod sa kanila, marami pang makapangyarihang tao ang konektado sa Epstein case. Pag sinearch ang Epstein file sa Facebook or sa TikTok, kung ano-anong disturbing image ang makikita nyo gaya nito. Pero hindi ito kumpirmado na may kinalaman sa Epstein case. Sabi ng ilan, galing lang yung litrato na to sa isang movie noong 2007. Madami ring kumakalat na merong cannibalism, murder at ritual na nangyayari sa Epstein Island. Pero ang lahat ng ito ay internet myths lang, so wag tayo basta-basta magpapauto. Pero kung gusto nyong mahalungkat ang mga kumpirmadong larawan tungkol sa Epstein file ay pumunta lang kayo sa link na nasa description. I-verify nyo lang yung age nyo, then scroll down nyo lang tas pindutin nyo tong Go to DOJ Disclosures. Scroll down lang ulit tapos nandito na yung mga file. Chismoso yarn. Noong 2019, si Epstein ay nahuli at ikinulong. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa sex trafficking at iba pa. Nakulong siya at nag-set ng date ang mga investigador upang interviewin siya. Pero bago pa ito mangyari, siya ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang selda. At ang official report ng kanyang pagkamatay, suicide. Pero maraming hindi naniwala sa kwento na to dahil walang mapakitang ebidensya na suicide talaga ang ikinamatay niya. Sabi pa sa report, nung time na nagpakamatay siya ay sira ang CCTV ng kanyang selda at tulog ang mga guard. Kaya napatanong ang mga tao kung nagpakamatay nga ba siya
o pinatay siya ng mga sangkot sa krimen para di na ito makapagsalita. Dahil once na makapagsalita si Epstein ay siguradong maraming malalaking tao ang babagsak. Sa Epstein case ay nagsalita na ang mga biktima. We were manipulated. Andiyan na din ang mga ebidensya. Pero hanggang ngayon wala pa ding nakukulong bukod kay Epstein. Ito ang problema kapag ang kalaban mo ay may kapangyarihan. Gumagana yung batas, pero hindi sa lahat. Ang Epstein Files ay hindi lang tungkol sa isang tao, kundi tungkol to sa isang grupo ng mga mayayamang kriminal na hindi nakukulong. Sa Epstein Files ay walang kumpirmasyon na merong mga taong pinatay, niluto at ginawang pagkain. Wala ding kumpirmasyon na merong mga baby na naging biktima ng kanilang krimen. Ang pinakakumpirmadong kaso lang sa Epstein case ay sex trafficking. Ikaw, anong alam mo kay Jeffrey Epstein? Comment mo naman sa baba para mabasa natin mamaya. Mua.